po ng modern na kanta na so-called gospel, nakikita natin. Pero hindi po bababa ang glory ng Diyos. Yung kahit pa nga malinis ang puso mo, naaawit ka sa Diyos, hindi siya assurance bababa ang glory ng Diyos. Bumababa ang glory ng Diyos pag yung mga kumakanta ay uhaw at gutom sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala akong alam na kumakain, malibang siya po'y gutom. At pag malaki na ang gutom ng isang tao, purihin ang Panginoon, siya po'y nagbubupay. At habang siya po'y nagbubupay, magbubupay na naman siya bukas. Kaya nga sasabihin ng mga tao roon sa buffet restaurant, ba sir, andito lang po kayo kagabi andito na naman kayo. Ang sagot mo bukas, babalik uli ako bakit? Kasi gutom na gutom ako Ganyan po tayo dapat sa glory ng Diyos. Ako nang early years ko, hindi ako nahihiya. Pag may dumating na man of God dyan kahit yung daladalang glory nung kakapiraso pag sinabing, you want glory, purihin ng Panginoon, takbo po ako. Kalimutan ko yung pride ko. Kasi yung pride, wala, hindi ka mapupuspos niyan Nawawalan ka lang ng biyaya sa Lord. Amen. Si King David, si Asaph, yung mga anak niya, yung congregation ng Israel, ito'y kumakanta dahil sa uhat gutom sa Lord. Ito mga book of Psalm na yan, ayan ay awit ang mga worshiper na uhat gutom sa Diyos. Hindi kagaya ngayon po na mga umaawit po sa church ngayon, they sing for us you. Ang dating celebrity. Walang glory ng Diyos. Alam niyo, iba yung worshiper sa singer. Ngayon po, ang daming singer sa church Pero kukunti worshiper. Ang kailangan po ngayon sa church is holy, hungry, thirsty, loving worshiper of God. Hindi yung singer lang. Ngayon po yung pinagmamalaki ng ministeryong ito, glory. Dapat lahat tayo worshiper. Sabihin mo sa katabi mo yung singer, ando doon sa secular yan. Yung worshiper, nasa bahay ng Diyos yan. Tatlo, i-minister natin ang Lord palagi. Kasi the more you minister the Lord, the more He will fill you with His glory. Parang tubig yan bigay ka ng bigay ng tubig, tutubigan ka ng Diyos. Parang mission of love yan bigay ka ng bigay ng mga goods sa nangangailangan, bigay ka ng pera, bigay ka ng baro, bigay ka ng sardinas, pagkain, tinapay, iba pa. So binabalik ng Diyos. Pag lagi mo mini-minister ang Lord kahit saan ka pumunta, purihin ng Panginoon. Pag nagbigay ka, bibigyan ka niya ng maraming glory. Yung po natutuhan ko sa Lord. Pagkatapos ka mag-minister, ang daming tao, minsan kulang ka sa tulog, puyat ka, bahagi ng presyong binabayaran yan. Lord, andiyan na siya para pasiglahin po tayo. Kasi nagbigay tayo Sabi ng Lord sa akin palagi, anak, dahil marami kang binigay ngayong araw na ito, bibigyan kita ng hustong takal. Siksik, liglig, umaapaw, walang sukat paglagyan. Hallelujah! Amen? Then fourth, a life of prayer and fasting. Hindi po tayo nananalangin at nag-aayon na kasi may problema tayo at nangangailangan tayo ng himala. Tayo po nananalangin at nag-aayon dahil ito po ay ating inaalay sa Panginoon. We want to be with Jesus. Bahagi ito ng ating consecration. Hindi tayo pupunta sa presensya ng Diyos na kagaya ng iba dyan, hindi lumalago na, Lord, pambayad, Lord, pamasahe, Lord, si sister, pangit ugali, si brother, pangit ugali. Lord, yung mga youth, nagliligawan, Lord, mga bata pa, nag-date, Lord, nandun doon, lumalakad sa laman. It's more than that. You come in the presence of God and live a life of prayer and fasting because you want to commune with God. Siya yung pagkain mo. Kaya nga dito sa fasting, may plato rito Yun yung pagkain mo, ang presensya ng Diyos, yung kanyang salita, yung rema, yung revelation, that is your daily bread. Let us be God's conscious. Kailangan laging nasa isip mo si Jesus, hindi pera.
Hindi problema. Hindi material na bagay. Hindi kakainin, hindi inumin. Kundi si Jesus dahil siya magbibigay ng kakainin mo, inumin, pera, pambayad, at lahat ng kailangan mo sa buhay. Then, walk in love. Kahit galit sila sa iyo, mahalin mo sila. Kahit dinimanda ka nila, patawarin mo sila. Amen. Kahit nagsabi sila sa pangit sa iyo, patawarin mo sila. Kahit hindi sila humingi ng tawad, walk in love. Sabi na Ephesians 3:19, when we learn to walk in love and know the height, the width, the length, the depths of the love of God, then we will be filled with the fullness of the glory of God. Amen? I love that. The Lord is so fantastic tonight. And last, a life of yieldness and obedience to God. Wag lang pong obedience, yielding to God. You have to yield to God. Medyo malalim po ito eh. Bibigay lang po ako ng isang maliit na truth. Pag naramdaman ko na po na ako po'y tinatawag ng Diyos sa presensya niya ng Holy Spirit, kahit anong ginagawa ko, tinitigil ko. That is yielding. Kahit kumakain po ako sa lamesa, pag naramdaman ko po ang Holy Spirit is calling me to leave the table, iniiwan ko po siya. That is yielding. And the more I do that, the more I am clothed, covered by the glory of God. Masarap po magturo ang apostol. Matututo po tayo ng bagay ng Diyos. Kahit nag-uusap po kami mag-asawa sa sasakyan, pag naramdaman ko po na ang Lord po'y magsasalita, I tell my wife, stop. The Lord is speaking. Tigil po kami. That is yielding. It is an everyday submission to God. Ako, laki ng pananabi kong kausapin ng mga anak kong pastor at pastora, kongregasyon sa buong Pilipinas at buong mundo. Alam ng Diyos yun. Kaya lang, I have to yield to the Lord. I must yield. Dahil maraming tao nangangailangan ng kalinga. The Lord owns us. That yun po. Because if you will not yield to God, you will not obey the commands of God. Not to yield to the Lord is to grieve the Lord. And that is the problem. Now, are you ready for the movement of God? Water, brook, river, sea, a mighty ocean, till the whole earth is filled with the knowledge of the glory of God. As the waters covers the sea, then Jesus will return for His church. Lahat po tayo tumayo. Sa chance no one moves. It's time to yield to the Holy Ghost. Everybody, hands lifted up to God. Yielding is the absence of resistance. It is the absence of striving. It is the absence of struggle. Yield. Yielding means surrender. And the Lord is always calling us to be with Him. Are you ready to be covered by the glory? Ama, hindi mo po ako tinuruan maging kagaya ng Panginoon at binalutan ng iyong kalawalatian para masayang. Ihahatid mo ako sa church. Ihahatid mo ang church sa akin.
And as we stand together in your holy presence, I ask, cover your people with the fullness of your glory. Increase it, Lord. Itong pangako mo sa anibersaryo mo, una, sabi mo bukas ang langit. Ikalawa, ibubuhos mo ang iyong kalawalati ang walang limitasyon pati pagpapala. Do it today, Lord. Ikatatlo, ipuposes mo kami, do it tonight, Lord. Ikaapat, i-consecrate mo kami unto perfection. We are waiting for it, Lord. Ikalima, i-empower mo kami to take this nation back to Jesus. We are ready, Lord. Ika-anim, pagliliwanakin mo kami, we will transfigure in the beauty, in the glory, in your perfection and loveliness. Here we are, Lord. Let us shine for your honor. And lastly, you will make us supernatural. So be it. Stretch your hands and have it. Yes, Lord, I will not stop the service. Stretch your hands. It's time to be satisfied, to be overwhelmed. Forget the time. Remember Jesus tonight. Yes, Lord, I will not stop the service. I will not grieve you. Malibang satisfy ang mga anak mo, saka lang kami titigil. Worshippers, Lord. Lahat ay magtaas ng dalawang kamay, lahat ay umangot, pumikit. Feel your worshippers. Wala pong singer sa Jesus is our King. Walang singer sa church, lahat ay worshipper. Walang rocker sa church, lahat ay worshipper. For there is no such thing, modern day gospel. It is alive from the pit of hell. Feel your pastors, Lord. Give them a new experience. Feel those who are in the fivefold. Feel the elders, the deacon. Feel the full-time. Feel the congregation. Let your glory become a blanket to your church tonight. My God, no one moves. Something is happening. We are exalted from glory to glory. Stretch your hands, I see. Wave of the sweetness of God's presence. It is increasing. This is the movement of God. Water, brook, river, sea, mighty ocean, till the whole earth is filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters covers the sea.
nice encounter with the glory of God. My God, a wave of God's glory is coming. Stretch your hands. Oh, 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 oh. Receive it, church. Receive it. Our glory days are now. We are exalted from glory to glory. Water turn into brook, turn into a river, turn into a sea, and then a mighty ocean. Till the whole earth is filled with the knowledge of the glory of God. As the waters covers the sea, and the Lord will return for His church. Say this, Lord, I will move with you. Hindi ko papalagpasin ang last, the greatest end time move of the Holy Ghost na tinatawag ng lingkod ng Diyos, the greatest Holy Spirit invasion. Lalakaran ko ang revelation na tinuro ng lingkod mo. I will consecrate myself for you. I will live a separated life, a sanctified life, a surrendered life for me to have a satisfied life. For this nation and the world to experience salvation. Thank you
for manifesting your glory tonight. We are so much blessed. Palakpakan natin ang Diyos. Ang sabi ko, palakpakan natin ang Diyos. Ang sabi ko, palakpakan natin ang Diyos. Sama pong palakpak na malakas. Ito pang sigaw na malakas. Lahat po'y tumalo ng mataas.